At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na pahayag ang lumabas mula kay Justice Secretary Boyeng Rimulya na nagbigay ng panghuling saloobin bago tuluyang mawala sa kanyang tungkulin. Ang pahayag na ito ay umabot sa buong bansa ay tungkol sa isang controversial na issue na kinasasangkutan ng ating Pangulo, President Kuting Norte Jr. Isang nakakabigla at nakakapukaw na pansin na kumpisa lang ibinahagi ni Boyeng Rimulya sa mahuling sandali ng kanyang pagganap bilang kalihim ng Department of Justice. Sa isang press conference na isinagawa sa huling araw ng kanyang termino, hindi lang mga personal na issue ang kanyang tinalakay, kundi pati na rin ang mga aligasyon may kinalaman sa Administrasyong Marcos. Partikular na ang mga kontrobersyal na usapin ukol sa baho ng pamahalaan. Ayon kay Rimulya, mayroon siyang mga impormasyon na nagsasangkot sa ilang mga hakbang at desisyon ng kasalukuyang administrasyon na maaaring magdulot ng mga hindi magandang epekto sa imahe ng Pangulo. Ang termino ni Rimulya ay puno ng mga kontrobersya at sa kanyang pahayag, nilinaw niya ang tinutukoy niyang baho ay hindi literal, kundi tumutukoy sa mga hindi magandang imahe na nagmula sa mga isyong may kaugnayan sa korupsyon at iba pang hindi kanais-nais na aktibidad. Inamin ni Rimulya na bagamat bahagi siya ng Administrasyong Marcos, may mga pagkakataong hindi siya sangayon sa ilang mga pulisiya na labis na pinagtatalunan at tumatanggap siya ng responsibilidad sa kanyang mga pagkukulang sa pagtutok sa mga isyong ito. Ayon pa kay Rimulya, ang pagkakaroon ng transparency at accountability ay napakahalaga at ito rin aniya ang naging dahilan kung bakit siya nagdesisyon na magsalita na sa harap ng media. Hindi aniya matatagal ang isang administrasyon kung hindi ito susuriin ang mga problema sa loob at labas ng gobyerno. Higit pa rito, inamin niyang may mga pagkakataong hindi siya nakapagpahayag ng kanyang opinyon sa mga isyong ito dahil sa kanyang posisyon sa gobyerno. Ngunit ngayon na malapit ang magtapos ang kanyang term, nais niyang iparatang ang kanyang pananaw at pagkabahala. Hindi rin nakaligtas sa pahayag ni Rimulya ang ilang mga issue sa mga high-profile na kaso na kinakasangkutan ng mga kalyato ng administrasyon. Isa sa mga nabanggit niyang kontrobersya ay ang aligasyon ng katiwalian sa proyekto at kontrata na isinusulong ng ilang miyembro ng gabinete. Bagamat hindi siya nagbigay ng mga partikular na pangalan, sinabi niyang may mga usapin na hindi na dapat patagilid o balok pa at dapat ay linisin ang imahe ng gobyerno sa mga ganitong issue. Sa huli, ipinaliwanag ni Rimulya na hindi siya nagbabalak na magtago sa mga isyong ito, kundi nais lamang niyang maging tapat sa mga mamamayan. Ang kanyang pahayag ay isang huling paalala na ang mga lider ng bansa kabilang na ang Pangulo ay dapat magtaglay ng tapang upang harapin ang mga hamon at kritikong dumarating. Ang mga binitawang salita ni Rimulya ay tiyak na magbibigay daan sa mas malalim na pagsusuri sa mga isyong bumabalot sa kasalukuyang administrasyon. Samantala, patuloy ang paghihintay ng publiko sa mga magiging hakbang ng administrasyon hinggil sa mga pahayag na ito ni Rimulya, pati na rin ang mga susunod na hakbang sa pagsusuri ng mga asuping nabanggit. Isang nakakabigla at mahalagang issue na tiyak ay magpapatuloy na magiging sentro ng mga diskusyon sa buong bansa. Patuloy po nating susubaybayan ng mga susunod na pangyayari hinggil sa isyong ito. At heto nga mga balita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Sa ating puting ahas ay nakaratay siya sa St. Luke's Hospital for 3 weeks. Actually, hindi lang sure kung which is which. Inatake ba siya sa puso or yung CA? You know what I mean? Or, yun lahat naman tayo matsutsuri. May wala namang makakaligtas. Diba? Lahat naman tayo babawian ng hininga. Okay, basta make sure na bago mabawian ang hininga, magbango yung hininga mo. Di ba? Dapat di magkiyohoy, di mo isyotok. Kasi, Ito, so 3 weeks nakaratay St. Luke's si Secretary Boy. Kaya tahimik eh. When was that? Yung nag-leave siya ng 10 days dahil may bara na nasa kanyang puso. At naging successful naman ang kanyang operation. Kaya lang, nagbalik agad sa trabaho. Eh sa dami ng stress, trabaho ng SOD. Ano pa yung
nakadagdag stress sa kanya. Yung interview ng mga Banatero Brothers kay Digi Bantag, 2 beses. Siguradong galit na galit si Boying doon. At yun, nakadagdag stress sa kanya. Ano pa? Daming stress sa trabaho ng SOJ. Yung ICC. Yung ano pa ba yung mga lalo na yung ICC dahil siya ang last na narinig ko sa kanya nagsasalita is 3 weeks ago. Sabi niya pupunta siya sa kakausapin niya si Secretary Lucas Bersan at magtatanong ano ba talaga ang earlier pronouncement ng Pangulo. Wala nang jurisdiction, wala nang pakialam ang ICC sa atin. Mamaya, ang Congress, House of Representatives, kaliwat ka ng mga resolution urging the Philippine government pasukin ng ICC. Sabi ng Pangulo, we'll study, pag-aralan namin. Hindi ba nakakalito? So, lito rin si Secretary Boy. Yun, yung huling balita ko sa kanya, after that, wala na tahimik. Again, ito, salamat sa mga puting ahas ni Madam Marley. At nalalaman natin ang mga nangyayari sa loob ng gobyerno ito. Paano na lang kung walang puting ahas? Yung balikan natin yung issue sa Lindol, Marawi bombing. Yun pala, nag-attend ng kasalang Pangulo. So, nasubrahan ang lipay-lipay sa kasal. Grabing tulog. Nasaan ang Pangulo? Wala, tahimik. Nalaman na lang natin, dating pala ng kasal. Tapos, i-announce pa ng PCO na COVID. Kanina yung may bago lang upload na vlog kung tumawag sa akin na top official na AAPD ko nabanggit din niya yung PCO na yan kasi ang usapan namin peace talks sabi niya, sir, ang PCO sabi ng ganito, sabi ko, I'm sorry, sinungaling ang PCO. Wala na akong katiwa-tiwala sa PCO. Ano ba yung programa nila? Share lang na labanan natin ang fake news. Alam, number 1 na purveyor ng fake news, PCO. Sayang lang. Ano ba, $2 billion ata ang budget ng PCO. Ang ginagawa kundi magsinungaling. Anyway, balik tayo sa issue dito kay Secretary Boying. Hindi ba ano yan? It's the right of the people to know. He's a government official. Sinisilduhan siya ng taong bayan. Kung nakarating sa ospital, bakit hindi natin alam? So ano ngayon? May OIC, SOJ ba? O siya pa rin? Magulo. Ito ang problema sa gobyerno ito. Kulang ng transparency. Daming mga inililihim. Paano na lang kung walang Maharlika? I can just imagine kung walang Maharlika sa Saso at yung iba pa na mga nag-expose, Crescent, Laurita, Chu. Tapos walang social media, wala. Blinded ang taong bayan. Putok-putok tayo. Because social media, because may nag-iisang Maharlika, Generala Maharlika. Sino pa ba yung another Gabriela silang Maharlika. Ito, sina Kaeri, Tora Bado, yun yung mga bagong bayani. Nagsasalita, nagtatanong, totoo ba na 1.8 billion ang gastos ng Speaker of the House? Ganun lang ba? Kasi may mga puting as nagre-report.
Pati si Kaya Rick bilang ang foreman ng SMNI sa programa, wala namang masama doon na pakitanong. Ang text ng source, ipakitanong. Kay Speaker of the House, kung tutuwa ko, 1.8 billion ang gastusan. Nagtatanong lang tapos ikinulong. Ganyan na kaano ang itong ating gobyerno. Digital martial law bang tawag yun? Wala na. They are curtailing the freedom of the press. Buti na lang at lumalaban ang mga social media warriors. Labanan sa social media talaga. Kasi yung balita ni Sasaso, grabe na ang mga vloggers ngayon na dumidepensa kay Tamba. Na itong mga vloggers, ang content nila iba. Hindi itong political content. I don't know kung ano yung mga content nila. Bigla na lang nag-create ng account tapos yun na. Sinusuportahan si Tamba at binabati ko si BP Sara. Yung labanan sa social media. So, ito ngayon, Maharlika ang bilis ng kanyang mga putina. So tama yung sabi ni Marigao, we are not wishing for anything but for Secretary. May pamilya na nagmamahal sa Secretary. Ako personally, I'm praying na sana makaka-recover gumaling. At ang aking unsolicited advice, pag makarecover siya agad, kung pwede, huwag na lang munang magtrabaho ang space engineer. Once na operado ka na triple heart bypass, mahina na ang resistansya, ang immune system. Bibigay at bibigay talaga ang kailangan niya ng complete rest. So, Secretary Boying, maawa ka sa inyong pamilya. Sure, may mga awa ka na sa inyo. Spend time with them. Kakatawa naman yung sabi ni Manila, bago tayo malagutan ng hininga, dapat mabango ang iyong hininga. Ang aking spiritual to, lahat tayo is kukunin ng Panginoon. Bago tayo kukunin ng Panginoon, sito na yung, kasi we were once enemies of God. Iting review lang. Originally, langit tayo. Kailang nagkasala, si Adan at Eva nagkasala. Pinalayas tayo ng Diyos. Enemies. So paano tayo makabalik sa ating original na dapat magkaroon tayo ng reconciliation. Peace talks. Tapos na ang peace talks between God and man. May mediator. There is only one God and one mediator between God and man, and that man is Jesus Christ. Kaya may Christmas season tayo ngayon dahil ang batang Jesus na naipanganak, namatay, buhay muli para sa kapatawaran natin ng kasalanan. Ayun na, final peace agreement with God. Tanggapin mo ang Ebanghelyo, ang Gospel, ang Good News ng Panginoong Jesus. Hey, accept that you are a sinner. Believe, niwala na nabuhay at namatay at nabuhay muli ang Panginoong Jesus para sa complete kapatawaran ng iyong kasalanan. Habang humihinga pa tayo, habang buhay pa, commit, surrender your life to the Lordship of Jesus. Nalagutan tayo ng no problem. Diretso tayo sa langit dahil yun ang gusto ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. God bless you, Secretary Remulla. Sana gumaling ka kagad at magpahinga ka muna. Ibigay na lang sa iba yung DOD na yan. Okay, yung mga topics nila, dito ako mag-focus yun. Kasi, ang ganda yung idea ni Roy na interviewin niya. Original lang yan na interviewin si Sasaso and Maharlika kasi sila ang may direct contact o experience kay First Lady Lisa. Naging sentro ng usapan nila si First Lady Lisa. Naging pulutan. By the way, ito,
in how many hours? 18 hours, 100,000 views. Madadagdagan pa ito. Baka in 1 week, mga 500,000 ito. 500. So, ang daming nanonood. Ako, ito, mahaba-haba 1 hour, 50 minutes. Hindi ako mahilig manood ng ganyang mahaba. Kailan? Kahit 3 hours, basta ganito, yung very informative. Okay. So, react ako doon sa unang bakit nagkatagpo sina Sas Sasot at First Lady Lisa, ganun din si Maharlika. Doon ako na focus ng pansin yung first impression ni Sas Sasot and Maharlika kay First Lady Lisa. Mabait, very sweet and mabait. Ganon ang impression nila. Relating it to me, ganon din ang impression ko noon kay First Lady Lisa. In fact, sabi ko, naku, napakasimpleng babae ito. Nung kampanyahan pa, hindi siya, parang mahiyain, gano'n. Ayun niyang nag-ano sa media. Sabi ko, wow, maganda ito. Oh, yung pala, wala. So, pare-parehas tayong nabudol. Ang tanong, bakit nagbago? Bakit nagbago? Kasi very sweet nung una. Presyo nila talagang mabait. Sabi nga ni Sas Sasot, tingin niya magiging abogada ng mga inaapi. Yan si Atty. Lisa once na nag-first lady siya. Ito naman si Maharlika, grabe. Bakit nagbago? Bakit nagbago? Ganito. Ay, hindi siya nagbago. Grabe ito si Maharlika. Hindi daw nagbago. Kasi, kung, sabi niya, kung totoong mabait siya, hindi inborn yung pagiging mabait. Sabi ni Maharlika. Mulat sa pool, ganyan na yan. Ano lang, plastic lang. Kita, hi, hello. Nakoy, sinilay sa yung Maharlika, gaano sila ka-close nung una. Grabe. So, mas close, sa napakinggan ko, no? Mas close si Maharlika kay First Lady Lisa kaysa kay Sas. Kasi si Sas, limited yung pagkakataon na nag-meet sila. At kay Maharlika, marami mga text messages, tawa, ganun. So, yung sabi ni Maharlika na hindi siya nagbago, ganyan na talaga ang ugali na. Manluloko na yan, ganun ang pagkano niya eh. Basta, ang taong mabait, nagsimula kang mabait talaga yan. Mamaya ito na si Roy, natawa ako kay Kaloy. Sabi niya, ito yung lista ko, alam nyo, ang scammer, mabait nung una. Kalaunan, wala na, maldita na. Doon ako natawa. Ay, kaya ang title na natin, Greatest Scammer. Basta man. Kay Caro, yan. Ako, opinion ko lang ito. Ako naman, anong impression ko is mabait, but nabago. So, next tanong is, kailan nabago? Kay Sas Sasot, yung yung panonood ng F1 race. Yung unang taon na pag-upo, October ata. Bumagyo sa Northern Luzon, may namatay ata ng mga tao doon, miniro ba? Tapos, yung sumibat itong grupo ni PBBM, First Lady Lisa, Congressman Marcos, tambalusos, sumibat, nanood ng F1 car race. Yun ang sabi ni Sas Sasot, kaya doon nagsimula na wala na siya ng amor o paggalang kay First Lady Lisa. Tapos nasundan yung EDCA. Yun na yung nabantayan ko kay Sas Sasot. Sabi ko, bakit kinukontra na ni Sas Sasot si PBBM?
alarmado ako nung muli. Kasi nung bago magka-eleksyon, grabe itong sasasot na die-hard BBM loyalist, Marcos loyalist. Yung pumunta siya sa isang eskwelahan sa Cavite ba yun? Yes, speaker siya. Pinatayan siya ng ilaw, pinatayan siya ng microphone, wala, salita pa rin. Grabing nagkagulo. Laking kwento nun. Kaya lang, pinakita talaga ni Sasasot ang pagiging BBM supporter. Ngayon, nabalik ka na. Dahil sa ka. Si Maharlika naman is, sabi niya, maayo pa daw. Before election, nakita niya na kaibahan. Yung sa campaign headquarters ng Marcos Camp na ulit-ulit na itong pinipinto ni Maharlika na ibang treatment ni First Lady Lisa ang mga tao sa labas, mga ordinary Marcos loyalists, hindi man lang pakainin, tubig, wala lang, napabayaan lang, tapos sa loob ng campaign headquarters, bumabahan pa. Doon na nagsimula. After that, inauguration, June, August, bumira na siya. Kaya nung bumira na si Maharlika na-shock din ako. Ano nangyari kay Maharlika? Die-hard Marcos loyalist na to a point na parang kakasuhan pa ni Kiko Pangilinan dahil sa pagdidepensa niya sa Marcos family. Tapos biglang bumana. Natakot ako, makakasuhan. Then, medyo close din kami ni Madam Maharlika kasi ang BFF niya, hindi ko lang banggitin pangalan sa US, masugid ko rin subscriber. Kaya yung common friend kami yun. Nakapadala nga ako sa kanya ng dark chocolate. Kaya ina-advertise niya na sa kanya. So, naawa ako, nabalaka ako. Worried ako nung grabe na ang batikos ni Maharlika kay First Lady BBM. Baka kasuhan, anong mangyari sa kanya, ganun. Then later on, napansin ako ni Maharlika, tinanong niya sa amin yung common friend, bakit si General tahimik? Hindi naman siya umiinig. That was the time na sinabihan ako ng aking mga anak, Daddy, huwag ka nang mag-vlog tungkol sa politika. Delikado ka. Enjoy your retirement. Yun. Nag-lay off ako sa politika mga 2 or 3 months. Yan yung panahon na kasagsagan ng banat ng politika. Ako naman, lang ako, charity vlogging, yung Talandig City, Word of God, and then health tips. Ako naman Kaya lang, kalaunan. Kasi nakikinig pa rin ako kay Maharlika. Pinag-aaralan ko yung mga expose niya. Pakitok mga 4 or 5 months. Tapos mayroon akong best friend na nanonood din kay Maharlika. Yun na yung nag-open sa akin. Johnny, nandyan ka naman lang sa vlogging arena. Mag-ingay ka na. Kasi nakikita ko, iba na ang landas ng ating manok. Kasi kaparehas ko yun, Marcos loyalist yun eh. Kinampanya namin si BBM nung una, BBM pa. Tapos, ako, may nakikita na akong mali. Kailan ayokong magsalita. Ayokong mambatikos. Ayokong masira yung aking security, peace of mind. Tirado na ako. Bakit ko mababanggayin ang nakapwesto para gano'n? Kailan, nung kinausap ako nitong friend ko, makatulong yung pag-iingay mo. Sakaling magising sila, sundan mo na si Maharlika. Kasi si Maharlika, sabi niya, well-researched yung mga topic niya with the Ateneo de Manila University, yung kanilang Department of Development Studies. So, kinandak nila itong survey among 1,800 respondents all over the Philippines. Tinanong nila 6 sectors of society, alin sa mga sectors ang pinagkakatiwalaan nila na tutulong sa kanila. So, number 1, government.
So that's one sector, gobyerno, business, media, religious group, non-government organizations, and then academia. So, alin dito sa anim na sectors sa society ang pinagkakatiwalaan nyo na tutulong sa inyo? So, ang resulta, ang pinakamataas na trust rating nakuha ng mga LGUs. So, congratulations sa mga mayors, barangay captains. I-explain natin mamaya bakit mas tiwala sila sa LGUs kumpara sa national government agencies o sa Office of the President. Basta itong mga national, mahina ang tiwala nila. Mas nagtitiwala sila ang mga respondents sa local government units nakakuha ng 95.4% trust rating. Pangalawa na pinagkakatiwalaan is yung media, specifically TV stations. So, ang mga TV stations natin, alam nyo naman, kasi tumutulong din itong mga TV stations na ito. Pag may sakuna, sila pa ang mas nauuna. TV stations, 93.6% trust rating nila. Ang pangatlo ay ang religious institutions, specifically Roman Catholic Church, 92.4%. Karamihan sa respondents, alam niyo naman, sa ating bansa, I think 80% are Catholic. So most likely, ang mga nasurvey, karamihan sa kanila Catholics, although may iglesia, may born again, may Islam. So 92.4% malaking tiwala nila sa Roman Catholic Church or sa kanilang religious group. Alam ko, ang Roman Catholic Church, malakas yung social action programs nila. Yung talagang tumutulong. Dito ako believe sa mga simbahan. Even ito, Iglesia ni Cristo. Mabilis din tumulong ang Iglesia ni Cristo pag may sakuna, nagbibigay ng relief goods. Pandemic, ganun din, tumutulong sila. Catholic, Iglesia, even Kingdom of Jesus Christ. Marami silang ginagawang pagtulong sa mga nangangailangan. Kaya, ito, agree ako dito. Itong tatlo. LGUs. Bakit LGUs? Kasi kung may problema, matagal bago dumating ang national government agency. Example, mga farmers. Yung mga tinutulungan natin na Talaan Big Tribe sa Bukidnon. Mula nung umupo ang administrasyong ito, mag 3 years na, wala pa ako nakita o nabalitaan na national government agency na pumunta doon para tumulong o kumustahin man lang. Ang meron, yung LGU. Yung latest, yung artificial insemination program, kasi may babuyan, pig dispersal program tayo doon. Merong nag-alaga ng boar, may nag-alaga ng inahan para paanakin yung baboy. So, may nagtatanong, artificial insemination, ito sa LGU, mag-artificial insemination na lang kayo. Kasi mahal kung yung buhayin nila yung boar, papakainin. So, coordinate nyo na lang sa munisipyo, kasi pag mag-inhit na yung inahan, sabihin nyo sa amin, pupunta kami para injeksyonan yung inyong baboy. Yun. Tuwan-tuwa ngayon yung nag-alaga ng inahan. So yung boar, yung takal o yung breeder, kakatayin na lang pag next month siguro. Kasi meron na yung tulong ng LGU, artificial insemination. Wow, salamat. Department of Agriculture, wala. Ni seeds, ni abono, wala, as in zero.
Naalala ko tuloy yung sabi ng Pangulo, yung meron silang programa na Enhance Partnership in Fighting Poverty and Hunger. Sabi niya, there will be no community left behind in the fight against poverty. Wow! Gandang pakinggan. Lahat daw na community maabot ng programa ng gobyerno para labanan ang kagutom at saka poverty. Magtatatlong taon na, wala man lang makabisita doon sa Talanding Tribe na tinutulungan natin. Ano ba yun? Salita lang. Mabuti pa ang LGU, at least nandun, gumagabay sa mga tribo. So, agree ako dito, LGU, TV station. Okay, ang mga national government agencies, Office of the President, Congress, mababa ang rating. Bakit daw? Ang mga respondents, ang concern nila is transparency. Malabo daw yung mga billions of pesos na pundo-pundo, mga ayuda, mga flood control projects, ano pang mga billions of alanganin, transparency, yan ang concern nila. Competence, yung kakayahan nila na magserbisyo, and consistency, hindi daw tuloy-tuloy ang tulong. Kasi ito, again, experience ko ito. Department of Agriculture, matagal na kasi kaming tumutulong sa tribo. Ang ginagawa ng taga-DA, mag-collect lang ng data, tapos i-report, accomplishment report na nila yun. Ganon lang ang DA. Wala talagang consistency na talagang tututok hanggang makabangon yung komunidad. Magbigay sila ng machineries, magbigay ng kung ano-anong, wala namang follow-up. Kung minsan nasasayang lang yung mga seeds, nasasayang. Minsan nagbigay sila sa mga tribo sa Bukidnon. Nagbigay sila ng manok, yung dispersal na manok, native. Pero inyo, yung sa Bukidnon sila nagbigay ng manok, galing pa sa Batangas ang manok, ibinahi sa eroplano ba. Pagdating doon sa tribo, nangamatay ang mga manok. Ganon din baboy, nagbigay ng baboy. Kung saan nang galing. Sa ibang lugar, mahal, pamasahe. Pagdating doon, nangamatay ang mga manok, baboy, yung mga dispersal, animal dispersal program ng DA. Ganon po, fuera de los buenos. Kailang ako, I am very dissatisfied sa performance ng DA sa pagtulong sa mga farmers. Mas mabuti pa ang mga non-government organization. Kaya tuloy itong channel natin, naisipan natin na ang ating income, charity, itulong na lang natin sa mga nangangailangan. So again, sana itong survey na ito ng AYON Stakeholders Relations at saka Ateneo de Manila University magsilbing wake-up call sa national government offices and agencies para pagtiwalaan kayo ng taong bayan. Salamat sa LGUs, sa mga TV stations, and sa Roman Catholic Church, Iglesia at iba pang mga religious institutions na tumutulong sa mga